Nakita ko yung picture ni Luis. May nakuha ba siyang award? Oh, congrats sa Luis. Kaya hindi sila si Carly tsaka si Oli. Nakita ko din yung mga picture nila. Kasi last time akala ko si John lang ang nagtapos. Sa Nabotas kasi napakadami nila Siguro mga 4 o 5 silang estudyante na nagtapos. Kasama si Miggy, yung graduate din. Nakita niyo yung picture ni Miggy. Anyway, speaking of mga bata, natatandaan ko po nung elementary pa ako, biglang ganun, segue. Natutunan ko po yung, nakita ko, pangunahing pangangailangan nating mga tao upang mabuhay, yung ating physical na katawan, kailangan natin ng pagkain, physical, kailangan natin ng damit, at kailangan natin ng tirahan. Subalit, naalala nyo siguro, nung nakaraang linggo, ating pong natutunan na mayroong masigit na mas mahalaga kaysa sa physical na pangangailangan ng ating katawan. At yan ang ating spiritual na pangangailangan ng ating spiritual na kalagayan bilang mga tao. Katulad po ng physical, mayroong pangangailangan din na dapat nating tugunan at bigyan ng pansin ng ating spiritual na katawan. Sa totoo lang mga kapatid, may sakit ang ating spiritual na kondisyon at ito ay hahantong sa tinatawag nating kamatayan pag hindi natin ito nabigyan ng pansin. Bakit po? Dahil ang kamatayan ang resulta ng pagsubay ng tao sa ating Diyos. Mga kapatid, wag po nating pabayaan ang ating spiritual na karamdaman. Pagtuunan natin ito ng pansin. Ito yung higit na mahalaga sa ating buhay. Ang tunay na pangunahin na pangangailangan natin bilang mga tao. Ito yung tinatawag na kaligtasan. Kaligtasan sa puot ng Diyos. Kaligtasan sa galit ng Diyos. Kaligtasan sa pangwalang hanggang buhay. Para hindi tayo walang hanggan na nahiwalay sa Diyos. At ngayon pong umaga, tayo po'y magpapatuloy sa ating mensahe tungkol sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Basahin po natin muli ang ating mga talata. Matatagpuan natin sa Aklat ng Roma, Kabanata 1, talatang 16 hanggang talatang 17. Romans chapter 1, verses 16 and 17. Hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Sapagkat sa Ebanghelyo ay ipinapahayag ang katwiran ng Diyos kung papaano maging matuwid sa Kanyang harapan, at ito ay buhat sa simula hanggang sa wakas. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, at gaya ng nasusulat, sa pamamagitan ng pananampalataya, mabubuhay ang mga matuwid. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa umagang ito. Tulungan mo kami sa aming pagpapatuloy ng pagsasaliksik, pagtugon ng aming mga puso sa iyong mensahe. Kausapin mo po kami, Panginoon, ngayong umaga, ikaw ang aming maging tagapagturo, upang sa ganun ay matutunan namin maitama kung paano kami magkakaroon ng pagkakataong magbahagi, pagkakataon na matutunan din namin ang tamang paglakad. Magkaroon kami ng tapang sa pagpahayag at hindi kami magkaroon ng hiya, Panginoon, upang ang iyong salita ay makilala ng mga tao, especially mga taong mga nililigaw. Ito man ay aming kaibigan, kapamilya, mga hindi kakilala, Panginoon. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayong umaga. Ikaw ang maging tagapagturo, o Santong Banal na Espiritu. At ang lahat ng ito ay hinihiling ko sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas at Diyos. Amen and amen.
Ang banal at mabuting balita ay alam natin nagmula po ito sa ating Diyos. Kung papaano maliligtas ang mga makasalanan mula sa kanyang matuwid na paghatol at magkaroon ng pakipagkasundo sa kanya. Sa muli po, ito yung tinatawag nating kaligtasan. At nandito nga yung kapangyarihan ng Diyos sa Ebanghelyo. At dahil dito ay sinabi sa atin ni Apostol Pablo, nung nakaraang pag-aaral natin na ang Ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat, ano nga yung una? Naniwala. Ikalawa, dapat nating paniwalaan. At ikatlo, ay ipahayag ng buong tapang. Nandun tayo sa ikalawang point ngayon, no? Pero reviewin natin yung mga nakaraan kung ano natutunan natin, repress natin. Sabi ko, number 1, ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos para sa bawat naniniwala. Ano po ibig sabihin nito? Tinalakay natin nung nakaraang linggo, kung ikaw ay naniwala, dapat pinapahayag mong Ebanghelyo ng buong tapang at walang kahihiyan. Dapat naunawaan natin ito mga kapatid. Maliwanag dapat sa atin ito. Pag-isipan mo maigi, panalangin mo maigi kung paano ka makakapagbahagi ng salita na nauunawaan mo yung iyong binabahagi. Tungkol po sa kaligtasan, may ilang mga pahayag ang tinalakay natin nung nakaraang linggo. Una, binanggit ko na ang kaligtasan, ito ang pangunahing pangangailangan ng bawat tao. Mababasa natin sa talatang 18 ng Aklat ng Roma, Kabanata 1, hanggang sa talatang 20, Kabanata 3 ng parehas din na aklat. Ipinakita na ang lahat ay nagkasala. Ibig sabihin, nahulog tayo sa ilalim ng matuwid na paghatol ng ating Panginoong Diyos. At dahil nga ang lahat ay nagkasala, ibig sabihin, ang lahat ay nahiwalay sa Diyos. Ibig sabihin, tanging siya lamang, ang Panginoong Hesus, ang ganap na matuwid, lahat nasa ilalim na ng poot ng Diyos. Basahin ko po yung talatang 18 para maalala natin. Nahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga taong sumisikil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang mga kasamaan. Nakita nyo, lahat tayo, sinisikil natin yung katotohanan. Kaya pangunahing pangangailangan natin, ang ating Panginoon, makipagkasundo tayo sa Kanya. Kung hindi nyo pa yung ginagawa, panalangin nyo na kayo sumuko sa Diyos, pagsisihan ng ating mga kasalanan upang hindi tayo maisama dun sa tatanggap ng hatol ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa po, ang kaligtasan ay nangangailangan ng mismong kapangyarihan ng Diyos. Napakahalaga nito. Ang lahat ng kilos ng tao, walang ambag pagdating sa kaligtasan. Wala tayong ambag. Kasi kahit na yung pananampalataya natin ang galing mismo yan sa Diyos. Ano po ang ibig sabihin nito? Nung nakaraan, pinag-usapan natin na ang kaligtasan ay hindi bagay na maaring matamo ng lahat nating mga makasalanan kung tayo magsisikap sa ating sariling mga gawa. Hindi natin siya makukuha. Hindi tayo kasi perpekto. Kung tayo gagawa, hindi tama yung ating magiging trabaho. Hindi tatanggapin ng Diyos. Ang papasalang sa hustisya ng Diyos ay someone who is perfect. And that's none other than our Lord. Siya lang yung perfecto. Kaya yung gawa ng Diyos, yung trabaho ng Diyos, dun sa krus ng Kalbaryo, yun lang yung pumasa para ang tao ay magkaroon ng ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Ang kaligtasan ay tinatanggap at pinagpapanatili ng pananampalataya lamang mula simula hanggang katapusan. Doon sa talatang 17 nabasa natin yan. Napakahalaga kasi na makita dapat natin na ang kaligtasan, remember this, tandaan nyo, hindi ito nakasalalay sa ating mga sariling desisyon. Ang ating kaligtasan galing mismo sa power ng ating Panginoon, kapangyarihan ng Diyos. Sa mga kapatid, tandaan po natin, lagi ang kaligtasan mula sa Panginoon, nangangailangan ito ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Ang ibig ko pong sabihin, ulitin ko, ang Ebanghelyo, ito yung nakalagay sa talata, ay ang mismong kapangyarihan ng Diyos at siyang nagbibigay ng bagong buhay at pakipag-ugnayan ng tao sa Diyos.
Pangatlo, ang kaligtasan ay nangangailangan ng katwiran ng Diyos. Doon din po sa talatang 17, piniliwanag po ni Apostol Pablo kung bakit ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Kanya pong sinabi, sapagkat dito nahayag ang katwiran ng Diyos. Tinalakay natin itong nakaraan, hindi papasaya yung ating pagiging self-righteous. Iisa lang ang matuwid, iisa lang ang mabuti, ang ating Panginoong Hesus. So doon sa paliwanag ni Apostol Pablo, na siya mismo, yung kanyang sarili, yung kanyang pagbabago, nangyari, kasi alam natin, no? Alam niyo ba yung kwento ni Apostol Pablo? Ang claim niya, siya ang pinaka-chief ng sinners, makasalanan. Nung nasa religion pa siya, lahat ng mga Kristiyanong sumasalungat sa kanilang paniniwala, pinapapatay. At ang leader nun, si Apostol Pablo. Kaya nung nagbago siya, iba ang kanyang pahiwatig sa bibig. Kaya ako nagbago hindi dahil sa aking sariling sikap. Kaya ako nabago dahil sa biyaya ng Diyos. Yun ang kanyang inihayag. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at higit sa lahat, nanggaling din sa katwiran ng Diyos. Sa aklat ng Roma, sa Kabanata 4, talatang 1 hanggang talatang 4, inulit ni Apostol Pablo yung tungkol sa nangyari kay Abraham sa Genesis chapter 15:6. Ang sabi ni Abraham, ang sabi ng banal na kasulatan, Abraham believed God and it was counted to him as righteous. Ang nagdideklara para tayo maging matuwid sa harap ng Diyos ay mismo ang Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin, magaling ako, matino ako, mabait ako. Hanggat di sinasabi ng Diyos na pasado yung iyong pananampalataya, hindi ka mapupunta sa langit. Galing sa Kanya ang desisyon, mga kapatid. So ang katwiran at hindi ang pag-ibig ng Diyos, tandaan niyo yan, ang nagpapakita at naglalarawan ng isang tao ay may problema. Na tayo po ay nagkasala. Kasi karamihan ngayon, sa lahat na nagtuturo, ang laging binibigay nila sa mga nakikinig, mga kapatid, mahal kayo ng Diyos. Laging ganun yung bigay nila ng message, mahal kayo ng Diyos. Totoo yun, mahal tayo ng Diyos. Pero yung pagmamahal na yon, saklaw din ng kanyang hustisya at ng kanyang katwiran. So pag sinabi ng hustisya, hindi ka pasado, wala kang magagawa. And that is what we call true love. Hindi yung pag-ibig na ginagamit ng daigdig ngayon, may halong palakasan o under the table. Pag-ibig ka naman, baka pwede mo kung hindi pa pwede sa Diyos yun. Kung hindi pasado ang iyong pagtanggap sa Diyos at pagkilala sa Diyos at pagsisisi, hindi ka makakapunta sa langit. Kailangan yung katwiran ng Diyos mailagak sa iyo. Paano nangyayari yun? Sa saglit na ikaw ay sumampalataya sa Diyos, sabi sa banal na kasulatan, you will be counted as what? Righteous. Because of your faith. Dahil sa biyaya ng Diyos. Naintindihan niyo po? Magiging matuwid ka hindi dahil sa iyo, hindi dahil sa Diyos. Sabi ni Apostol Pablo. So ang katwiran at hindi pag-ibig ng Diyos ang nagpapakita at naglalarawan ng isang problema, ano yun? Tayong lahat ay hindi matuwid. May kasalanan tayo, may problema. Kailangan natin ng tagapagligtas, ang ibig sabihin. Sa talatang 18, waliwanag po na ang Ebanghelyo ay nahahayag ng matuwid dahil sa katangian ng Diyos na ipinakita niya. Ibig sabihin, matindi talaga ang pangangailangan ng bawat tao, nating mga tao, na lumapit sa ating Panginoong Diyos. So sa sandaling tayo magsisi, manumbalik at sumuko sa ating Panginoong Diyos, idedeklara tayo ng Diyos na matuwid. Hindi tayo ang magdedeclare. God will declare. Pasado. So mahayag kung papaano tayong mga makasalanan maaring maging matuwid sa harapan ng Diyos, of course sa pamamagitan ulit ng ating pananalig sa ating Panginoon. And then letter D na tayo. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya at pananampalataya. Binanggit ito ni Apostol Pablo na ang paniniwala o pananampalataya 4 na beses ginamit doon sa 2 talata. Ibig sabihin,
nangangahulugan, mabigat yung kanyang pasok doon sa sumunod na mga salata. Ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So kung hindi ka nananampalataya, hindi ka pwedeng consider as matuwid. Kailangan mabuhay ka sa pananampalataya. Buong 100%, I would say, buong 100% pagtitiwala lamang sa ating Diyos. Kasi kung ang kaligtasan, balik na naman tayo, sa pamamagitan ng mabubuting gawa at hindi sa pananampalataya, magkakaroon tayo ng problema dyan, hindi magiging patas. Kasi may mga taong walang kapasidad na makagawa. Like for instance, may mga kapansanan. Hindi sila makakapareha sa gagawa ng isang taong walang kapansanan. Isa pa, kung ikaw ay mahirap, hindi ka rin makakagawa ng gusto mong gawin. Hindi katulad ng mayayaman, baka utusan niya lang yung mga sasakyan niya na magdala ng tulong sa mga mahirap. Hindi lamang na lamang sila, ikaw wala kang sasakyan dahil mahirap ka. O kaya may kapansanan ka, bulag ka, pilay ka, hindi ka magagawa yung bagay na para matanggap ng Diyos. Kaya hindi talaga pwede, hindi papasa ang ating sariling sikap o mabuting gawa. Kasi lalabas ito na hindi na magandang balita. Dahil, sinabi ko na nakaraan, hindi natin malalaman kung sapat ang ating mabuting ginawa para sabihin mo na ito tanggap na ito ng Diyos kasi ang dami ko lang ginawang mabuti para maging kualipikado. Actually, hindi mo nabilang nyo na ba kung ilan yung kasalanan nyo mula nang ipinanganak kayo? Nabilang nyo na rin kung ilan yung mabuting ginawa ninyo na pamalit dun sa kasalanan sana. Alin ang marami, kasalanan o mabuting gawa? Aminin. Yung pagdadabog sa magulang, ang daming beses natin ginawa yun, di ba? Hindi tayo sumusunod, nung tayo bata. Paano babayaran yun paglaki mo? Ang dami nun. Kaya kung minsan, sabi nung narinig kong mensahe, mga kabataan yung kanyang hinikayat na magbahagi ng salita ng Diyos sa labas. Sabi nung pastor, kung gusto ninyong mahikayat yung mga magulang nyo sa salita ng Diyos, hindi nyo kailangan magpahayag. Maglinis kayo ng bahay. Tulungan nyo ang nanay nyo. Magtataka yun, bakit may bagong nangyari sa inyo? Baka sakali makuha sila. Pero kung yung bubunga mo siya, tanggapin mo Panginoon. Minsan nakakagulo nga yung salitang tanggapin. Parang effort eh. Hindi ko alam kung bakit nauso yung salita na yan dito sa atin. Hindi, kinakalimutan kasi yung pagsisisi. Mas mahalaga tapang ginagamit, magsisi ka sa kasalanan, lumapit ka sa Diyos. Parang ginagawan lang easy coming yung sa salitang tanggapin mo si Jesus, boom, ligtas ka na. Hindi po ganoon. Nakakuha niya ibig sabihin. So, ganun din naman yung mga parents. Gusto nyong mahikayat yung inyong mga anak, kailangan makita talaga sa estilo ng ating pamumuhay na talagang nilulukuban tayo ng ating Panginoong Diyos. Susundin natin siya bilang ating Panginoon. Kasi siya yung tangi nating pag-asa. Maraming pangako ang Diyos sa atin kung tayo magtitiwala sa Kanya. So, mga kapatid, ang pananampalatayang nagliligtas ay hindi isang gawain na ginagawa natin, kundi ito'y simpleng pagtanggap natin sa lahat ng inaalok ng Diyos sa atin. Ngayon po, anong ibig sabihin ni Apostol Pablo? Hindi natin ito nakita lang nakaraan, no? Doon sa pariralang mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Napakarami pong iba't ibang pananaw ang banggit sa mga bagay ng ilang mga komentarista. Subalit kung ating papansinin yung talata, kung dinaanan natin kanina, no, binasa natin uli, ang pagbibigay ng diin dito ni Apostol Pablo, saan siya nakasentro? Saan siya nakasentro? Sabi ko, 4 na beses ginamit yung salita. Sa pananampalataya. Pananampalataya saan? Para matanggap natin yung magiging pakinabang ng Ebanghelyo. Okay? Tinanggap natin ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung tinanggap natin ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng pananampalataya, therefore, dapat patuloy tayong namumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kahit anong nangyayari sa buhay mo, dapat pananampalataya ang iyong ipinaiiral sa iyong buhay. May sakit ka man, malusog ka man,
Wala kang trabaho, may trabaho ka, nag-aaral ka pa, hindi ka nag-aaral. Kung ano man yung mga pinaplano, dapat nakasalalay yan sa pananampalataya sa Panginoon. Ang Diyos ang masusunod sa mangyayari sa buhay mo, hindi ikaw. Doon po sa talatang 16, ang salitang sumasampalataya sa Greek, present participle siya. Ibig sabihin, nagpapakita ito ng katotohanan na ang pananampalataya ay hindi isang pangyayari lang. Sa halip, ito ay mangyayari patuloy at panghabang buhay na proseso. Ano ba ang nauuna sa theology? Sanctification o justification? Di ba sanctification? You will not be justified hanggat hindi ka sanctified. So may proseso ang pagbaging banal. Tayo po ay nabigyang katwiran nung tayo sandaling naniwala sa Diyos. Ngunit, habang tayo, mga kapatid, nagpapatuloy sa paniniwala sa Ebanghelyo, ang ating Diyos naman, patuloy naman na naghahayag ng katotohanan na tayo ay nasa tamang katayuan sa harap niya. Anong basihan niya? Ito'y batay saan? Sa kanyang naging kamatayan doon sa krus, mga kapatid. Inilalapat ng ating pananampalataya na ang kanyang katwiran ay maging sapat upang tayo ay laging magagalak sa ating Panginoon bilang siyang nag-iisang tanging pag-asa ng bawat isa sa atin, sa buhay na walang hanggan. So hindi tayo dapat maglalagak ng ating pananampalataya sa ating mga mabubuting gawa bilang ambag sa paraan sa ating kaligtasan. Wala pong bahagi yan. Paulit-ulit ako dyan kasi baka hanggang ngayon hindi niyo pa rin naiintindihan yung mga bagay na yon. Sabi po sa aklat ng Habakuk, Kapitulo 2, talatang 4, Habakuk chapter 2, verse 4. Dito nakuha ito ni Apostol Pablo. Ang taong matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. O doon kinuha ni Apostol Pablo. Ang paliwanag, para po saan? Upang ipakita sa atin na ang Ebanghelyo ay hindi isang idea o isang katang-isip. Maging ang mga propeta doon sa lumang tipan, katulad ni Habakuk, nagpapatunay na ang katotohanan, na ang katwiran, ay makakamit lamang sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So ginamit ni Apostol Pablo ang mga talatang ito para sabihin na ang matuwid, pinawalang sala ng Diyos. Binayaran ng Panginoon yung kanyang dapat na pagbayaran. At ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya upang siya ay mabuhay, upang tayo mabuhay na matuwid sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So pangunahing kaligtasan, pangunahing pangangailangan, kapangyarihan ng Diyos, katwiran ng Diyos, sa pamamagitan lang ng biyaya at pananampalataya. Dagdagan ko po, meron pang isang akong nakita dyan. Wala dyan sa notes niyo, pwede nyo isulat. Ang kaligtasan ay personal at hindi siya panggrupo or organisasyon. Gaya ng sinabi ko sa inyo dati, mga demonyo naniniwala sa Diyos pero hindi sila ligtas. Sabi po ni Apostol Pablo, ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Listen to this, dun sa talata. Una, sa mga Hudyo, gayon din sa mga Grego. Tignan nyo yung talata nyo, plural ba ginamit? Plural ba? Jews and Greek ba ang ginamit? Hindi. Singular. Pang-isahan. Individual kasi ang pagkilos ng ating Panginoong Diyos. Hindi sinabing para sa mga Hudyo o pangmaramihan. Gayun din, hindi sa para sa mga taga-Grego o pangmaramihan. Now, ano pong ibig sabihin? Ang kaligtasan ay isang individual at personal na bagay. Ibig sabihin, kung ang pamilya mo ay Kristiyano, dahil Kristiyanong pamilya mo, ibig bang sabihin yung mga miyembro ay automatic Kristiyano na rin? Hindi. Bawat isa sa atin, kailangan magkaroon ng pagsisisi sa Diyos. Hindi pa pwedeng tangay mo yung anak mo dahil ikaw ay Kristiyano. At hindi rin pwede yung anak Kristiyano, yung magulang matatangay dahil Kristiyano yung anak. Now, sabagay may prangako ang Diyos. Sabi sa Gawa, mga Gawa, 16, Kabanata 31. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus, ikaw ay maliligtas at ang iyong sambahayan. Ibig sabihin nun, magkakaroon ngayon ng daan, magiging instrumento ka para ang iyong sambahay ay mahikayat mo rin upang sumampalataya sa Diyos.
Kaya nga, maliwanag ito eh. Kasi yung iba nagmamalaki dahil sila yung mga Hudyo. Hindi po ang pagiging lahi ng mga Hudyo ay pasado ka na at maliligtas ka na. Kahit na yung mga Hudyo ay bansang pinili ng Diyos, hindi pa rin yan ang paraan para ikaw ay maging consider as saved. Tanging ang pananampalataya sa Panginoong Hesus, biyaya ng Diyos. Katulad din ng ating pagiging Pilipino. Dahil ang ating pamilya ay Kristiyano, ibig bang sabihin, pamilyang Kristiyano, Kristiyano na lahat. Hindi po ito makakapagligtas sa iyo kung yun ang claim mo na I belong to a Christian family. Yan ang kadalasang naririnig natin sa labas. We are a Christian family. Ganun sinasabi nila. O kaya, ito, madalas natin naririnig sa balita, our country, our nation daw, is the only Christian nation in the Far East. I disagree. I disagree. May Christians dito sa ating bansa, pero hindi ito the only Christian in the Far East na sasabihin. Kasi marami dito religious eh. Maraming religyoso. Nagsasabing Kristiyano, pero hindi naman talaga totoo. So, dapat personal po tayong maniwala sa ating Panginoon, mga kapatid. Nagkaroon lang ng privilege, inuuna yung mga Hudyo, ibig sabihin ng Apostol Pablo, sa kasaysayan, mas unang nakarinig ang bansang Israel. Pinili ng Diyos si Abraham, di ba? Siya yung una, no? Bilang lahi kung saan ipapahayag niya ang kanyang kaligtasan. At sa pamamagitan nilang mga Hudyo, dumating ang tagapagligtas, gaya ng sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 4 verse 22, ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Now, ang din dito ni Apostol Pablo ay ang pangkahalatang alok ng Diyos ng Ebanghelyo. Ito ay para ang lahat ng tao maniwala. Ito ay para sa isang relihiyosong Hudyo, para sa mga Grego na mga pagano, na dapat ay maniwala rin sa ating Panginoong Hesus. So, walang kailangang dapat na maibukod pagdating sa pananampalataya, mga kapatid. Ang magandang balita ay para sa atin, para sa iyo. Ano man ang iyong background sa buhay, kahit na ikaw ay isang taong makasarili o self-righteous, kahit na ikaw ay solid na religyoso, or ikaw ay moral na tao, para sa iyo ang ating Panginoon. Hindi tayo dapat magtiwala sa alimang mga bagay na ating kinakapitan o pinapanaligan, kung hindi sa dakilang Diyos, sa ating dakilang tagapagligtas, sa ating Panginoong Hesus lamang. Ngunit, bilang isang makasalanan, kailangan natin tanggapin ang katwiran ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Balik ko, kung ikaw man ay hindi naniniwala sa Diyos o tinatawag kang ateista, ikaw ay isang taong immoral, ikaw ay isang taong sakim, ikaw ay isang manlolokong negosyante na usong-uso ngayon, ganun pa din ang sagot. Dapat nating talikuran ang mga kasalanang ito at tayo'y dumaing sa Diyos na maawain upang tayo mapakinggan sa ating pagsisisi ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Pangalawa, kanina, number 1, ang Ebanghelyo ay pangunahing pangangailangan ng naniniwala. Puntahan natin yung dapat natin itong paniwalaan. Bakit kailangan itong paniwalaan? Kasi po, ang Ebanghelyo, ulitin ko, kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumampalataya. Ebanghelyo kasi kapangyarihan ito ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Kaya dapat natin itong pininiwalaan. Now, nais ko po kayong tanungin, mga kapatid, kasama rin ako, tinanong ko na yung sarili ko rito. Naniniwala po kayo sa Ebanghelyo? Kung naniniwala kayo sa Ebanghelyo, tinalikuran nyo na ba ang lahat ng inyong pagiging makasarili at lahat ng inyong mabubuting gawa bilang magiging inyong batayan sa inyong katayuan pagharap nyo sa ating Panginoong Diyos? Sa halip na nagtiwala ka sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon, tinalikuran nyo na ba yun? Nakita nyo na ba na hindi kayo matutulungan ng inyong mga sariling gawa para kayo maligtas?
Di ba ganun yung ating paniniwala dati, gusto mong pumunta sa langit, gumawa ka ng mabuti. Tinatanggal ng Panginoong Jesus, kailangan gumawa ka ng mabuti. Hindi nga mangyayari yun dahil sa dami ng iyong kasalanan, hindi mo mababayaran ng gawang mabuti ang iyong kasalanan. Merong gawa na makakapagligtas, gawa ng Panginoon, hindi gawa ng tao. Pangalawang tanong, naniniwala po ba kayo sa mabuting balitang ito? Kung naniniwala kayo, araw-araw ba kayo nakikipaglaban sa inyong mga kasalanan upang ang inyong mga saloobin at pag-uugali ay of course unti-unting maituwid ng Diyos. So yun lang yung puntos kung pinapaniwalaan mo ang Ebanghelyo, dapat merong mangyayaring pagbabago sa buhay mo. Check niyo yung sarili niyo, tignan niyo yung katabi niyo, meron na bang nangyayaring pagbabago sa buhay nila o wala pa? Panalangin natin, dapat magkaroon talaga ng pagbabago ang ating buhay dahil ang Diyos may kapangyarihan para ka baguhin. Yung mga dating, di ba sabi, anyone who is in Christ is a, Brother Levi, new creature or creation, bagong nilalang. Nawala na yung lumang pagkatao, napalitan ng bagong anyo. Di ba? So, dapat magkakaroon talaga. Now, of course, hindi bigla, no? Iba, kasi instant boom, bago na ako, mabait na ako. Hindi ganun, may proseso yan. Pero dapat nakikita nyo sa buhay ninyo, sa paglakad nyo araw-araw, nawawala unti-unti. Pagbabantay lang ng anak, talagang pag hindi ka mapasensya, bagay, malalaki na anak namin, pero nung maliit, no? Nako, okay, so number 3 tayo. Ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat ng naniniwala. So dapat natin itong paniwalaan, ito yung pangatlo, ipahayag, at dapat ipinapahayag natin ng buong tapang. Tanong, kayo po ba ay nahihiya sa Ebanghelyo? Honest question ito. Nahihiya ba kayo pagka kayo'y magbabahagi? Meron ba kayong lakas ng loob? Hindi kayo makapagsalita? Bakit? Hindi ko alam sasabihin ko Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Maaring ganun siguro kayo, kaya kayo nahihiya. Or hindi mo alam kung paano mo kakausapin yung tao dahil siguro mabigat pa rin yung damdamin mo. Sandaling salita, iniiwasan niyo ba na magbigay ng babala sa mga tao tungkol sa poot ng Diyos? Mamaya kakantayin na naman ng ladies yung kailan pa. Ano ba yung lyrics nun? Kung hindi ngayon, kailan pa? Huwag tayo magsayang ng panahon, mga kapatid. Kasi ayaw natin kausapin yung mga tao dahil palagay nyo ay baka hindi naman uso yan Sabi ni Brother Raddy, wala naman sa reels yan. Kaya hindi ko ilalagay yan. Maganda yung Bible study sa bahay ni Sister Karen. Nagpa-picture kami. Alam mo yung bulong sa akin ni Brother Raddy? Picture tayo, Pastor. Ilalagay ko sa reels. At least Bible study yung nilalagay sa reels, hindi yung mga sayaw-sayaw, Tama. Diba? Pinapakita niya talaga. Oo, mga panghikayat. Nilalagay sa reels. Hindi yung kung ano-anong mga nilalagay sa reels na gumagawa ng mga content na pang sarili lang para sumikat, dumami ang views. Kasi hindi nga ito uso Kung magbabahagi ka ng tungkol sa Panginoon, parang hindi ito yung pads ngayon. Aayawan talaga ng tao. Pero dapat, bilang mananampalataya, matapang loob tayo. Hindi natin dapat iniiwasan yan. Hindi tayo dapat umiwas na sabihin sa kanila ang tungkol sa pagbuhos ng Panginoon ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Bilang tanging lunas sa ating mga kasalanan. Gaano po tayo kabilib sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid? Alam ba natin na tunay yung kanyang kapangyarihan? O bibig lang sinasabi niyo, Lord, makapangyarihan ka, alam ko yan. Pag may kailangan lang kayo. Kung alam lang natin na ang kapangyarihan ng Diyos, sana noon pa nakinig na tayo at tumalima sa kanyang kapangyarihan sa kanya. Sa totoo lang po mga kapatid, wala po sa kalingkingan ng Diyos ang mga pinagkakaabalahan natin ngayong mga tao sa ating buhay. Abalang-abala ang mga tao sa mga bagay na, sabihin ko, walang kwenta, walang pupuntahan, walang direksyon. Imbis na maging abala sa paglilingkod sa Panginoon, ito usapan,
may edad. Dahil kami may edad na. Hindi namin sinasabi to sa inyo dahil may edad kami at malapit na kaming mawala dito sa daigdig. Kayo kasi, medyo siguro, kumbaga sa panahon, kami nasa hapon na, yung iba sa inyo nasa umaga, pakilan kayo maglilingkod. Parang ititawag sa atin ng Diyos, wake up call na rin, pang kapatid. Kung alam lang natin talaga na ang kapangyarihan ng Diyos ay sukdulan, walang kapantay, at tanging nag-iisa lang, dapat 100% full blast ang ating pagsaserve sa Kanya. Wala tayong sasayanging oras, ibibigay natin lahat sa ating Panginoong Diyos, pero mas marami pa rin ang hindi sumusunod sa Diyos. Kasi nga, maraming mga tao hindi nagpapahayag ng mabuting balita ng Ebanghelyo. Sinasarili nila, natatakot, nahihiya. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nagbibigay din sa atin ng kaayusan, kung alam ninyo. Kaayusan ng ating daigdig. At alam niyo po ba siya rin magtutuwid nito? Ano yun? Tinutuwid ng Diyos ang ating mga likong buhay. Hindi pa yon. Patuloy siya magbibigay sa atin ng gabay. Hanggat hindi nagiging maayos ang ating buhay, gagabayan tayo ng Diyos, tutulungan tayo ng Diyos. Binubuksan ng ating Panginoon ang ating mga puso upang tayo maging instrumento, mga kapatid, sa pagpapahayag ng mabuting balita, ang Ebanghelyo ng kaligtasan sa ating kapwa. At ang kapangyarihan din ng Diyos, ang nagbibigay sa ating dapat ng tapang. Okay? Upang tayo makapagbahagi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, kung hindi nyo nauunawaan ang Ebanghelyo at hindi kayo sigurado sa kaligtasan na inaalok ng Panginoon, nais ko po kayo ulit tanongin, mga kapatid. Nais nyo bang malaman ang tunay na patutunguhan natin? Upang makamit natin ang kaligtasan at makaiwas tayo sa galit at pot ng Diyos. Naway, huwag natin ipagwalang bahala ito. Sapagkat ito'y ginawa na noon ng mga tao ng Diyos, ng mga Israelita. Sumuway sila sa Panginoon, kaya nagkawindang-windang yung buhay nila. Hanggang ngayon, wala pa yata ang mga Israelitang naniniwala sa tagapagligtas. Political Messiah ang kanilang hinahanap. Ngayon, kung kayo naman po ay tama, nagsisi, nanampalataya sa Ebanghelyo, at nararapat lamang, nais ko pong sabihin sa inyo na habang tayo nabubuhay, dapat ipapakita natin sa lahat na tayo mga tunay na lingkod ng Diyos, ng ating Panginoon. Dapat buong tapang nating ibabahagi ang Ebanghelyo, naging kapampangan, Ebanghelyo ng Diyos sa sino mang maniniwala dito. Napakaganda kasing mensahe ang pinagkatiwala sa atin ng ating Diyos at sa buong mundo. Kaya, kung ipapahayag natin ito nang hindi tayo nahihiya at buong tapang at walang kahihiyan, malalaman ng karamihan ng mga tao na binanggit na Apostol Pablo, hindi ko kinahihiya sapagkat ang kaligtasan, ang kapangyarihan ng Diyos na dapat nating pinahayag, kinakalat, binabalita sa mga taong naliligaw ng landas. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Tulungan mo kami na manguya namin ng tama, Panginoon, ang bawat kataga, ang bawat salita na pumapasok sa puso namin. Maging tama, Panginoon, yung aming process ng digestion, ng pag-aaral ng iyong salita, upang tumimo sa puso namin ang pagdedeklara mo sa amin bilang kami mga tuwid at iyong lingkod, Panginoon. Dalangin ko patuloy na ang bawat isa sa amin patuloy na maglilingkod, susunod sa lahat ng iyong pinag-uutos sa bawat yugto ng aming buhay habang kami, Panginoon, ay naririto pa sa daigdig. Tulungan mo po kami kung kami mga nagkakaroon ng kahinaan,
nagkakaroon kami ng panghihina ng loob upang hindi magbahagi. Palakasin mo kami, Panginoon. Pakita mo po sa amin ang itinuro mong kapangyarihan na kami makapagbahagi sa aming mga kapatid, lalo't higit sa lahat sa mga mahal namin sa buhay. Maraming salamat po sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, itong aming panalangin. Amen and amen.